Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ni Kitty Duterte. Pinost niya ang pahayag ni Senator Tito Soto. Basahin ko Senator Tito Soto, sinabing dapat matuwa ang taong bayan kay Pangulong Marcos Jr. dahil malapit na nito mapabagsak ang mga sindikato ng mga Duterte sa DPWH. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Soto na nakikita niya ang mas pinaigting na pagtutok ng Pangulo sa mga anomalya at umano'y mga sindikatong sangkot sa katiwalian sa loob ng DPWH na nagsimula panahon ng Duterte administration. Grabe, no? Halos lahat ng kabulukan sa Pilipinas ang may kasalanan Duterte. Kulang na lang na isisi nila kay Tatay Digong natin yung pagkamatay ni Magellan. Kulang na lang na isisi nila kay Tatay Digong natin yung pagkamatay ni Jose Rizal. Lahat. Ano ba yung last year na issue? Missing Sabongeros. Inililink nila kay Tatay Digong. So lahat ng kapalpakan sa Pilipinas, kasalanan daw ni Digong. Grabe. Okay, anyway, tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. $16,000 ang nag-react. 12,000 ang tumatawa. 2,600 ang galit. 1,600 lang ang naniniwala kay Tito Soto. So, ilang percentage? Sabihin mo na lang, mga 97% tinatawanan o kinasusuklaman si Senator Soto, 3% lang ang naniwala sa kanya. Okay. Comments. Ed Casbe, nagpa-picture ka pa kay Sara tapos tinitayra mo patalikod, traidor na Paloma Pipsika. O nga, no? Nung nagpunta si BP Sara sa Senado, napaka-amo nilang parang mga karnerong maamo. 5 minutes lang, approve ang budget ng Office of the Vice President. Ang laking kaibahan last year. Ang dami pa nilang mga kuskus balungos. Ngayon, siguro, observation lang ito na nakikita na nila malapit na ang 2020 at nakikita nila wala pang tatalo kay BP Sara. Kaya ngayon, nagsisimula na silang pumorma. Ganon ba yun? Ay, nako. Ito, ano pa? Edwin Panopio, may bayad o may sayad? Speaking of bayad, yung pasabog ni former Labor Secretary Bello kahapon, inupueran daw siya ni PBBM ng 1 billion pesos para lang tumakbo itong si Secretary Bello at labanan si Congressman Isidro Ungab sa Davao City. So sigurado ito, i-deny ng Malacanang, ba't ako naniniwala ko ditong pasabog na ito ni Secretary Bello. Pera-pera na lang ang katapat. Lolibel Magnanaw, katuwa lang imo, wami labot. Manuel Cabanilla, hoy, name mo kasama sa lista ni Representative Saldico, top 1 ka, nasa top 51. Rafaida Hernandez, ay Soto, tumatanda ka na ng paurong. Bill Maestrera, hoy, pag-sure diha, Tito. Bernard Strat, gong-gong ka. Ramjin Japson, kuyawan ta ni Mulo. Alcod Rizalem, it's joke time again, only in the Philippines. Buong bansa,
Bulaga. Okay, DPWH corruption, matagal naman yan. Kahit sinong presidente, balitado na yan na isa sa mga pinaka-corrupt na agency, DPWH. Kasi yung temptation nandyan. May mga napapanood akong Facebook reel ngayon, si late Senator Defensor Santiago, galit na galit siya, sinasabon niya ang mga DPWH official sa isang Senate hearing, DPWH corruption. So, sinong presidente nun? Santiago ang presidente, siguro mga Erap or Gloria Macapagal. Nandyan na. Ako, naniniwala ko sa pahayag ni yung mag-asawang Diskaya. Sabi nila, panahon ni Pinoy Aquino, ang kickback sa DPWH, 10% napupunta sa mga hati-hati. Politiko, DPWH at iba, 20%. At 10 lang. Pagdating Duterte admin, tumaas ng kaunti, 12 to 15%. According to Diskaya. Ako naman, may narinig ako, galing sa mga contractors. Panahon ni Duterte, inaalaw din daw, meron din daw, mga nasa 10%. So, parehas yung sinasabi ng Diskaya, 10. Kaya tumaas lang, 12 to 15%. Kaya lang, pagdating ng Marcos administration, lumobo. Naging 25 to 30%. So, yung sinasabi ng mga Diskaya, ganun din ang sinasabi ni na Mayor Magalong. Ganun kalaki ang nawawala, kickbacks. Yung pasabog ni Senator Lacson, ganun din kalaki. Kaya ang mga sindikato na yan, nandyan na, matagal na, lumala hanggang pinakamalala itong administrasyon ni Marcos Jr. So, anong basihan ni Senator Soto na malapit ng mabali o ma-stop ang mga sindikato sa DPWH panahon ni Duterte? Lahat sila, merong man sindikato. Pinakamalala lang ngayon. Yan ang katotohanan nga pilit nilang pinagtatakpan, puros isisi sa mga Duterte. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribong ito ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang yero nga ipanghatag sa mga tao nga kadtong mga daot ng ilang balay. So mo na ni siya mga lansang, plinsent, so yero. So muna ni sila ang matabangan karon. Sumupod ni si nanay. Ang pila na edad ni mo nay? 86 ka na. So makabalay na ka kay matabangan na kagiro nay. Salamat kayo. Oo. Manalangin sa Ginoo. Oo nanay. So lipay kay si nanay nga matagaan ikaw kol. Ay, samot ko lipay kay di naman ko pakupalit og sin kay matay trabaho. Kuha na kay trabaho. Salamat ni Sir Gyud kay Oo. Salamat. Oo. So 86 na si nanay. So matabangan siya o gero kay balayan siya. So nalipay si nanay mo na ni ang gero nga ipanghatag mga lansa. Ginoo. Nanay. Kang sir. So kining gi-deliver karon nga yero 500 ni siya ka buok. So kuan gyud dagan pa gyud ang mga balay nga matabangan nga nagkinanglan og tabang karon. Salamat sa Ginoo, salamat ni Sir. Salamat ni sir. Kay gitagaan mi niya og kuan. Kani Nagadili ka Salamat sa Ginoo. Nagpakatot namin. Salamat kayo. So nagpasalamat gid si nanay bisan sa ang katugong una.
matabangan si nanay. Salamat kay nay. Salamat kayo tungod sa akong kanuya gitabangan ako sa Ginoo. Oo.